Nandito naman tayo mga boss. Ito mga boss, meron tayong bagong project mga boss. Gagawa tayo ng hanging cabinet. Ito yung sukat mga boss, 132 and 3/4 at saka 105 inches. Hindi lang natin ginuhit ng maganda mga boss. Kaya importante mga boss nga ito yung sukat. Actual tayo nagsusukat doon sa area mga boss. Tapos ito yung drawing natin nga kahit pangit. Ito yung layout mga boss. Kailangan naka-layout muna bago natin mag-cutting. Yung mga sukat mga boss, alam na natin. Ang hati pa lang sa plywood mga boss, apat yung hati natin. Ang standard sa hanging kabit mga boss, yung nung una mga boss, 14 inches yung finish. Sa atin, hinati natin ng apat, tag 12 inches, 1 foot yung plywood. Tapos lagyan natin ng edging ang kapal 3/4. Ang resulta 12 and 3/4, tapos 1/4 yung sa dingding sa likuran. Ang resulta mga boss, 13 inches na yung ating frame. Tapos ang pintuan natin, ang kapal niya 7/8, 13 and 7/8 na yung resulta. Kaya pasok tayo sa standard mga boss. 1/8 na lang yung kulang para 14 inches. Para hindi masayang ang plywood mga boss, kailangan hatiin natin sa apat dahil 48 ito, hatiin natin sa 12/12. Lagyan natin ng molding sa harapan ng makapal. Ito lang yung diskarte natin mga boss dahil meron man tayong banso, makahati tayo ng molding, makagawa tayo ng molding, yung edging. Kaya hindi tayo mahirapan. Ang diskarte mga boss, bago natin umpisahan mga boss, kailangan meron ka ng naka-layout nga mga sukat para tuloy-tuloy na yung pag-cutting mo. Hindi ka na mahihirapan at saka matagalan sa pag-iisip dahil yung layout hindi pa natapos. Kailangan tapusin ang layout. Yan lang ang diskarte mga boss. Ang gamit pala natin ng plywood mga boss, ordinary ito mga boss, hindi ito Santa Clara. Magaan lang. Itong sa gilid mga boss, yung may pagka brown mga boss, yan ang Santa Clara. Medyo mabigat. Times 2 yung bigat sa ordinary mga boss. Ito yung hatiin natin mga boss, apat na dalawang pligong plywood. Tapos meron tayong 3/4 dyan, hatiin natin. Outfit check mga boss. I-check natin yung outfit natin mga boss. Nakikita nyo mga boss nga puro tayo camouflage. Yan kasi yung idol natin nga suot, yung mga camouflage. Mahilig tayo mga boss sa mag-camouflage. Ito yung plywood natin nga nauna mga boss. Hatiin natin. Ito lang yung diskarte natin mga boss. Kailangan natin nga meron tayong mahabang sa anong Tagalog sa guide mga boss, yung bara. Sa amin mga boss, kaskiya. Meron tayong street nga pang bara kaya sa pagcutting. Dahil yung power tools ito mga boss, hand lang mga boss, circular siya pero hindi siya table. So katingin natin mga boss sa apat na piraso yung isang plywood. Then pagkatapos ito mga boss, mag-cutting tayo sa pa-vertical. Ito na mga boss, ito na yung pa-vertical mga boss. Kung ilang piraso yung pa-vertical, dapat kumpletuhin nyo sa pagputol para kasi nakakwintada na yan mga boss kung ilang piraso yung magagamit. Kaya sa lahat ng mga parts, kailangan putulin mo na.
Meron tayong DIY mga boss. Ito yung caliper mga boss sa circular saw. Ito yung pinakamaganda mga boss, yung kalawiti ka. Kasi hindi ka mahirapan sa paghawak. Kung meron kang putulin sa circular, hawakan mo lang yung DIY mong caliper, yung skwala. Hindi katulad ng hindi ka kaliwa, nasa kanan yung gamit mo, mahirapan ka sa paggamit ng mga tools katulad nito. Din sa ganun din sa pag planer mga boss, yung bandiha mga boss, yung bandiha sa pintuan. Kung kalawiti ka, hindi ka na kailangan maggamit ng siklam. Pag hindi ka kalawiti, yung kanan yung gamit mo, magagamit ka ng siklam kasi hindi ka makahawak. Yan lang po ang advantage sa kalawiti mga boss, nga katulad ko sa ganitong pagputol. Din ang DIY natin nga caliper, yung eskwala, maiksi lang, hindi katulad ng yung kanan yung gamit mo. Nakikita nyo sa mahaba yung kanan, mahaba yung caliper nilang ginagamit. Ito mga boss, ito na yung pahaba mga boss. Kailangan yung pahaba niya, kailangan nga naka-layout na yan sa intirong kahoy. Yung anong sukat nga kabinet, ang sukat ito mga boss, 122 3/4 inches, tapos 105. Kumbaga malapit na siya 10 inches at 10 feet yung isa malapit na mag 8 feet. Kaya meron tayong mahabang kahoy, diyan na tayo magbabase. Yan paggawa natin mga boss, meron yung 105 mga boss, kailangan natin buo yan, mahaba. Pero yung 122 and 3/4, kailangan putulin natin ng 3 beses. Dahil sa gitna mga boss, meron siyang window sa lababo. Tapos ang pangit ni mga boss, ang window niya nasa gitna. Hindi sa may ibaba sa may tiles, nasa gitna. Kumbaga yung paputol yung cabinet mo, tapos may 20 cm sa baba, 20 cm sa taas, nasa gitna yung bintana. Pangit tignan mga boss, kaya doon tayo nahihirapan. Kailangan natin putulin ng 3 beses kasi hindi na malapad yung parte sa bintana, yung nasa bintana. Kailangan natin ng iksian yung lapad, hindi na siya standard, hindi na siya 14 inches, kailangan na siya ng 8 inches para makita yung bintana. Yan lang po ang diskarte mga boss sa ating pag-layout muna bago natin tayo mag-cutting sa lahat ng parts. Pagkatapos ito mga boss, mag-cutting tayo sa meron tayong pang-edging. Ang gamit natin sa edging mga boss, itong mahogany. Then ito yung sa kabila mga boss, ito yung sa 105. Hindi biro yung mag-layout mga boss at saka gumawa ng katulad ng hanging cabinet. Dahil lang sa amin mga boss, buuhin ko muna dito sa shop, i-finish ko, i-final, tapos ikabit ko lang. Hindi yung iba mga boss na actual silang gumagawa sa bahay sa may-ari. Kumbaga yung actual yung paggawa nila, sukatin na doon. Tapos para sa akin mga boss, magdali lang, mahirap yan dahil ang tagal. Tapos kasi mag-finish ka pagkatapos mag-finish ka doon sa bahay. Ang dami ng proseso.
Magamit ka ng masking tape. Pero sa atin mga boss, buuhin ko muna dito. Tapos meron na siyang technique mga boss nga mga advance nga pag-iisip kung anong mangyari pagkabit mo na wala siyang diferensya. Wala siyang kumbaga pa-ale siya tapos may dalawang bintana sa gilid sa isang kabinet. Yan ang critical gawin mga boss nga kailangan yung edging, yung gilid sa bintana pareho yung distansya. Tapos kailangan din pagkabit mo wala siyang laking gawang sa gilid, kailangan fix na fix. Ito lang yung advantage namin mga boss nga sa akin na natutunan na pag-iisip paano gawin yung diskarte pag katulad ng mga hanging cabinet, yung mga critical. Ito na mga boss, ito na yung pang-edging gawin natin, pang-edging mga boss. Katingin natin sa 3/4 by 3/4. Kasi ang kapal niya mga boss 3/4, tapos ang kapal ng plywood 3/4 din. Kaya 3/4 by 3/4 sa finish na. Itong cutting natin mga boss, mga makapal pa to sa 3/4. Then pagkatapos ito mga boss, linisin natin, putuloy natin sa tamang sukat sa ating lagyan ng edging para tuloy-tuloy na yung paglagay natin, pinisan natin. Ang pagpinis ito mga boss, tulad ng nauna mga boss, dalawang side lang. Sa kapitan ng edging at sa gilid. Hindi natin kalimutan mga boss nga maglagay tayo ng white glue. Yung stick wheel ang gamit namin mga boss. Ito na yung proseso mga boss. Padandahan lang tayo, hindi natin kailangan nga sa isang video natin tapusin natin yung trabaho. Kasi medyo mahaba ito kasi malaki at saka daming parts. Hindi natin matapos sa isang video. Ang gamit natin ngayon sa mga boss, media, tapos finishing nails. Pagkatapos nito, ang distansya niya mga 15 cm. Tapos pagkatapos nito, ibaon natin yung ulo. Mayroon tayong punson diyan, paibaon natin yung ulo dahil maglilinis pa tayo sa harapan. Hindi makakain ng planer yung pako. Ang diskarte pala natin mga boss sa ating mga video mga boss, part lang ating mga boss, kumbaga episode yan lang para maintindihan naman mga boss. Kung gustong matuto, tignan lang yung video natin by episode lang. Dami ito mga boss, lagyan natin ng edging. Ang lagyan natin ng edging 3/4 ang kapal mga boss, yung sa frame lang, yung sa panlabas, yung sa labas at saka sa vertical. Yung shield mga boss sa gitna, hindi naman yung pareho sa shield, hindi naman yan parehong lapad sa siding at saka sa vertical. Maiksi lang yan mga boss, gawin lang natin ng 12 inches, 12 and a half, yung tamang sukat yan. Pagkatapos ito mga boss, linisan natin, patuyuin lang natin ng 24 hours, linisan natin yung gilid at saka yung tamang lapad niya, idikit natin para iisa lang yung layout, hindi magkasalungat. Ito lang yung diskarte mga boss sa
madaming parts yung buuin natin at saka mahaba. Kailangan idikit mo yung vertical. Lahat ng vertical idikit mo sa isang kabinet. Tapos sa isa idikit mo rin. Yung nagkaiba, meron siyang marking para hindi siya mag-shuffle yung parts. Kailangan merong marking, numbering. Pagkatapos niyo ma-fix, tanggalin, i-grind lahat mga boss, i-grind back to back, tapos imasilya muna natin bago natin buuin para hindi na tayo mahirapan. Ito yung vertical mga boss. Medyo maiksi lang ito mga boss dahil 33 and 3/4 lang yung galing sa ceiling at saka sa ibaba. Meron pa siyang stante sa ilalim kaya maiksi lang yung hanging cabinet natin. Meron siyang shelf sa ilalim mga boss, yung mga maliit pababa. Ito sa dalawang cabinet pababa. Kaya maiksi lang yung ginagawa natin. Yung gawa natin mga boss, 26 inches na ito mga boss.